O niya, Mr. Maravillas, lalo bagag umusok si Maudigs, nagpapresko na naman kagabi. Opo, napanood natin mga kababayan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Miss Bakay, President, BBM, na misinterpret siguro po yung sinabi ng ating Pangulo before na lumipad papuntang Vietnam. Nasabi ng Pangulo, ipiktuan niya siguro ng matagal niyang paggamit ng tintanil. Kailangan siguro niya na magpatingin na siya sa doktor. Tingnan ng kanyang mga doktor. Concern lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kalagayan po ng dating Pangulong Digong na misinterpret siguro. Lalong umusok po. Bumuelta po. Talaga niya, Mr. Maravillas, palaway si Digong. Baka po mga kababayan, ginagatungan ng kanyang kaibigang si Xi Jinping ng China na manggulo. Di ba? Para niya, Mr. Maravillas, hindi malayo yung inyong theory. Yun ang gawain po ng China sa buong mundo. Nagpi-finance ng mga political leaders sa mga bansa. Malamang kasama po yung ating bansa kasi may interest po sila dito sa West Philippine Sea. Kaya nanggugulo si best friend ni Xi Jinping. Ito pa, bumuelta kagabi. Duterte dares PBBM to take drug test. Kaya ba, biglang nagpatawag ng press con sa local media doon sa Davao. Kasama yung dati niyang mga opisyal. Ito yata si Ibasco, yung dati niyang executive secretary yata, kung hindi ako nagkakamali. Tapos ito si Alvarez, biglang nagbaglik na loob kay Digong. Ang sabi doon sa press con, ako anya matanda na, ikaw na anya mag-lead. Di ano anya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo dyan. Bata anya, Mr. Maravillas, yung dati niyang kasama din na senador at na-involved sa mga kodita noong panahon, si Gringo Nasan, dating senador, at DIT secretary, ay DICT secretary, nagpalabas na rin ng video si Gringo. Ayan pa, mga kababayan, parinig ko yung mensahe niya sa inyo mga kababayan kung ano yung ibig ding sabihin. Baka niya maglunsad ng destabilization, kudita. Yun ang sinasabi po mismo ni Maudigs. Tinitreated po yung ating Pangulong Bongbong Marcos na baka niya matulad ka sa iyong tatay. At nang iakusa niya na drug addict yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pasalamat ka niya na hindi na ako presidente. Kasi kung presidente pa ako, baka nakasama ka doon sa, alam na ninyo, yung tokang-tokang AJK. Direktang threat, mga kababayan, yung ginawa nung linggo ni dating Pangulong Digong. Pero mahinahon yung sagot, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong. Kung hindi pa nga po inambos interview ng media, hindi man po sana magsasalita. Itinanong po before na lumarga pa Vietnam. Pero mahinahon po yung sagot ng ating Pangulo. At concern pa kay Digong sa kanyang kalusugan, mental condition po, na epekto daw ng fentanyl na kailangan niya tingnan ng doktor. Baka niya, Mr. Maravillas, kaya nagpapresko na naman kagabi. Tumira na naman. Tumira ng fentanyl. Malamang. Kaya umuusok na naman, mga kababayan, na parang dragon si Digong. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, pati yung nagbalik na pala po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may mga magandang balita para sa atin after sa kanyang 2 araw na state visit po sa Vietnam.
Para hindi po lang lahat masasamang kwento ang marinig ninyo dito sa ating programa. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. Lalo na po sa ating mga Marcos loyalist. Sabi ko sa inyo, panahon na magkaisa po tayo. We have to unite. Pag Marcos loyalist ka, kailangan Marcos loyalist ka. Huwag ka nang kikiling-kiling sa kung kani-kanino. Kasi po, pag hindi, magagamit lang po kayo ng mga destabilizers ng ating gobyerno. Tama pa? Kayaan niya siguro Mr. Maravillas, hindi pa mag-resign si Inday para magamit pa yung hindi pa talaga iwalay ng tuluyan si Inday para magamit pa yung mga Marcos loyalists. Malamang yun ang kanyang intensyon kaya namamangka sa dalawang ilog po. Huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng Bagong Pilipinas. Ano niya Mr. Maravillas? Baka niya magka-people power uli o magkakodita dito sa ating bansa? Hindi na matuloy yung Bagong Pilipinas. Malayo man siguro po. Relax nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasa normal routine po siya ng kanyang trabaho. Kasi po yung armed forces natin, intact po siya. Ayan po sabi po ni Browner, no need for armed forces loyalty check amid issues. Armed forces remains non-partisan amidst remarks of ex-President Duterte. Mga nanggagatong po na mga analyst, tulad nitong dilawang political analyst na si Ronald Llamas, spin doctor po, sige panggatong po. Para magkagulo-gulo. Huwag kayong kakagat sa kanyang mga sinasabi. Spin doctor po yan. Baka paikutin po kayo. Para magkinabang po yung mga divide and conquer. Magkinabang yung mga dilawan. Kasi yung mga dilawan po, irrelevant na po yung mga dilawan. Hindi na pinag-uusapan. Nasa center stage ngayon, yung pang-aaway po ng mga Duterte sa Marcos. Bakit niya Mr. Maravillas ang sinasabi mo, pang-away ng mga Duterte? Yan po yung tamang terminology. Hindi po yung sinasabi nila, away between Marcos and Duterte. Hindi po nagkikipag-away si Bongbong Marcos. Kahit nga po si Martin Romualdez, hindi po sila nakikipag-away. Kumbaga, sumasagot na si Bongbong saka si Martin Romualdez para magpaliwanag lang po. Pero mang-away, hindi po sila nang-away ever since. Ang pamilya Marcos hindi nang-away. Kahit nung kanyang ama, anang away po, yung mga Aquino. Di ba noon? Yung mga dilawan yung nang-aaway, inaaway ng inaaway, yung matandang Marcos. Kasi nga po, gusto nilang to make over. Nainggit po. The same po ngayon. Di ba? Kaya ginagamit nila mga kababayan yung issue sa People's Initiative para siraan po yung ating administrasyon. Ang narrative nila, they want to yung mga Marcoses gusto na naman anyang mag-perpetuate into power. Just like his father, yun ang narrative po nila. Kaya niya sinusulong yung People's Initiative. Nilalasod po yung isipan ng mga mamamayang Filipino. Huwag na tayong pauulit po sa ganong ori ng panglalason. Kaya po, nag-iingay ngayon si dating Pangulong Digong. Kaya po, sige po ang papreskon sunod-sunod ngayon. Noong linggo nagpapreskon sa Davao. Ngayon, nagpapreskon na naman. Hindi man kasi mga kababayan masyadong kinakagat ng mainstream media. Yung mga sinasabi ni Maudigs, kahit umatake na ng todo-todo doon sa prayer rally po. Ginamit lang niya Mr. Maravillas yung prayer rally. Sinabi niyo pa. Hindi man po yun prayer rally, kundi anti-government rally po.
anti-Marcos, anti-government rally. O ngayon, gusto niya ulitin. O kaya po, nagpa-press con uli kagabi. May dagdag siyang challenge. Magpa-drug test daw yung ating Pangulo. Bakit magpa-drug test yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Before election po, noong 2022, 2 beses na yata yun na nagpa-drug test. Saka, siya yung publicly na nag-admit na nag-fentanyl. Ang fentanyl po is an addictive drug. Siya mismo yung nagsabi. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi man po siya nagdi-display ng addict behavior. Ano niya, Mr. Maravillas, yung addict behavior? Alam na ninyo, di ba? Ang isang addict po, disoriented kung magsalita po. Hindi mo maintindihan. Kontra-kontra. Di ba yun yung epekto mga kababayan ng droga? Nagkakaroon ng tinatawag na cognitive dissonance. Kasi nalulusaw yung yung shabu-shabu po. Siya mismo nagsasabi niya na huwag niya kayo. Kasi huwag ninyong subukan. Masisira niya ang buhay ninyo. Kasi nagsishrink po yung yung brain. Siya mismo yung nagpaliwanag niya. Sa mga speeches niya noong panahon niya, mga kababayan, yun ang dinidisplay ng ganyan. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tingnan ninyo kung magsalita. Nag-speech siya na naman doon sa Vietnam. Napakalinaw magsalita yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Dire-diretso siya. May coherence. May unity, may coherence sa kanyang mga pagsasalita. Malayo sa pagiging adik. Ano ba yung mga adik? Mga adik, mga kababayan? Kung magsalita po, lutang. Ganon, mga kababayan. At nagdi-display po ng aggressive behavior. Walang ganon pong makitaan tayo. Walang palatandaan na ganong pagdi-display ng behavior yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino niya, Mr. Maravillas, yung may aggressive behavior? Walaan niya. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi nga ng Lab Radio. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos parang Lab Radio. Love lang, walang hate. Di ba? Pero Mr. Maravillas, gusto rin naming marinig yung papresko ni Maudigs. Parinig ko po sa inyo. Inulit lang niya yung kanyang mga akusasyon. Dinagdagan ng challenge na magpa-drug test daw yung ating Pangulong Bongbong. Baka niya siya, Mr. Maravillas, ang may pangangailangan. Ang advice po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, baka niya, umipikto na yung matagal na paggamit niya ng fentanyl. Kaya ang concern niya, yung kalusugan ng dating Pangulo, kailangan niya siguro na matingnan ng kanyang mga doktor. Wala man pong masama na pinapahiwatig yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayon, rumisbak si Digong kagabi. Yan po. Iparinig ko sa inyo yung audio. Audio lang po. At kung ipakita ko man sa inyo, hindi sintro po para hindi tayo ma-restrict. Sabi rito, former President Rodrigo Digong Duterte Grandman Singh Hotel, Davao City. Broadcaster Dennis Lasso yung nag-record nito, mga kababayan, na papreskon. Pero maraming mga local media na nandoon na pinatawag ni Digong, mga kababayan, para siya magsalita. Pakinggan po ninyo yung kanyang mga sinasabi. Ganito, yung mga body-body mo noon, sa binata pa kayo, yan sila, dito ka sa Davao, hirit ng hirit kayo ng cocaine. Doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan. Nandiyan sa Malacanang. 1 hour and 30 minutes po siya.
At yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, Gusto mo niya pangalanan ko? kasi, Hindi man niya tayo sinasabi. na lang. Kasi wala naman silang kasalanan. Ah. It's your idea kasi itong ano. Blackmail yung Long time ginagawa ago, ni... I was suspecting Digong? it was Romualdez. Ah. Ang issue niya yung malabas doon sa People's Initiative. Malacanang na ano, gusto mo rin talaga pati si Lisa, pati kayo ni Romualdez. Inaakos niya si Lisa Romualdez. Kayong tatlo, pamilya, what is the purpose of this People's Initiative to amend the Constitution? Alam mo, ang totoo lang, gusto lang rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa Malacanang. And just what I said yesterday, Gusto lang daw na mag-perpetuate sa power. Mga Pilipino, once they are elected, karamihan, except for a few, siguro wala, ang isipin, pag nakaupo na, kung papaano gagawin na para sila tumagal sa pwesto. Yun daw ang Your agenda. father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out to Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Maniwala ka niya sa akin. So, may threat siya, mga kababayan, na mag-people power. Kasi, di ba, kung paano, anya yung nangyari, yun ang sinasabi niya eh. Kung ano anya yung nangyari sa iyong tatay, yun ang mangyayari sa iyo. Pag hindi mo anya ito tinigilan, this nonsense, referring to the People's Initiative, kung saan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man po siya nagsusulong ng People's Initiative. Kinausap niya nga po si Mig Zubiri, Senate President, at saka si Martin Romualdez, na kung magsusulong ng charter change, ikaw na niya yung manguna, the Senate, and let the Congress adopt it. So it will be Congress action, hindi yung People's Initiative yung pinapaboran ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And it's only be yung economic provisions lang yung gagalawin po, mga kababayan. Ngayon, kino-confuse nila yung tao para gatungan po na mag-alsa. Payag kayo, mga kababayan, sa ganitong gawain ng dating Pangulong Digong? Pero niya, Mr. Maravillas, di ba noong panahon niya, di ba isinusulong niya yung charter change din? At hindi lang economic provisions, gusto na nga niya na total overhaul kasi yung gobyerno, yung sistema ng pamumuno, gusto niyang palitan from presidential to federal form. Yun na nga po. Kasi panahon niya yun. Pero hindi nagtagumpay. Ngayon, na hindi na niya panahon, kontra na siya. O, di ba, mga kababayan? Nakakalito yung posisyon ni Digong? Pagdating sa panahon magkagulo, they have to intervene because there will be bloodshed. Yung military daw, mga kababayan, hindi iyo yan anya. Pero ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Pero hindi daw sila yung nag-umpisa kung magkagulo, hindi kami. Kita ninyo, harap-harapan, mga kababayan, na nagsisinungaling sa ating mga mamamayang Filipino. Sino ba ang punot dulo ng gulo, kaguluhan? Kung hindi sila, nanggugulo ba? Gugustuhin ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos na guluhin niya yung ating sariling bansa na siya yung nakaposisyon? Di ba? Napakasama yung epekto ng fentanyl, mga kababayan. Di ba?
Napakalayo sa katotohanan po na ang magsimula ng gulo dito sa ating bansa, yung mismong Pangulong Bongbong at si Martin Romualdez. Nasa poder sila. Paano manggugulo? Di ba yung dapat manggugulo? Yung hindi nasa poder? Yung dating may poder, wala na sa poder. Kaya nanggugulo? Di ba dapat ganon? And yun ang nangyayari ngayon mga kababayan kasi wala sila sa poder. Yung anak niya, vice-presidente. Kasi naman na niya, tinanggalan ng confidence. Yun na nga po mga kababayan. Paano hindi tanggalan? Na yung 125, pinatikim. Di ba binigyan ng galing pa nga sa nakaso pa nga, nandun sa Supreme Court. Mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung nag-authorize para may magamit si Inday, 11 days, 125 million po. Nilunok. Ikaw man yung presidente, anong gagawin mo? At saka mga kababayan, yung simula ng gulong ito, ulitin ko naman kasi pilit nilang binabaliktad. Ang simula po ng gulo at ang nanggulo, yung kaalyado nila. She the little girl, nang mag-attempt po na ikudita si Martin. Siyempre hindi papayag yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yung kanyang pinsan po matanggal sa posisyon. Kasi po, pag natanggal sa posisyon si Martin, magiging vulnerable yung mismong yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So we have to protect Martin Romualdez. As we protect Martin Romualdez, we are protecting President Bongbong Marcos. Kasi pag nakuha nila yung Congress, yung impeachment po, malamang ma-impeach yung ating Pangulong Bongbong Marcos, gawa ng kaso. Di ba? Yun ang gawain po ng mga dilawan. Si Digong niya, hybrid po si Digong. Di ba? Yung simula ng kanyang political career, appointee siya as Vice Mayor ni Corigong. Kaya nga po, wala siyang sinasabing masama sa mga Aquino. May utang na loob siya. So, nagets na ninyo mga kababayan kung ano ang kwento. So, we really have to support the Speaker, Martin Romualdez. As we protect Martin, we are protecting President Bongbong Marcos. Yun ang dapat maintindihan ninyo na mga Marcos loyalists. Kaya huwag kayong gaganon-ganon. Ang iba sa inyo, Inday pa. Si Inday po namamangka sa dalawang ilog. Bakit hindi niya Mr. Maravillas binibitawan pa ni Inday ang pagiging DepEd Secretary at nakikipag-plastic sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kasi pag ginawa yon at this early, makikita po ninyo ang mga Marcos loyalists will unite and totally reject ang mga Duterte, including Inday. Kaya namamangka sa dalawang ilog, mga kababayan si Inday. Although, marami na yung nananawagan. Si Trillanes, si Dilima narinig ko. Sino pa yon? Ilista na lang po ninyo dyan yung mga nagsalita na dapat niya mag-resign na si Inday kung may natitira pang hiya. Minaramura niya ng kanyang pamilya, si Bongbong Marcos. And pati siya, yung stand niya sa maraming issues, including itong charter change. Una, yung sa peace talks, kontra na sa policy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ano pa? Di ba? Noong bagong Pilipinas, hindi pa nga po dumarating yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyang 6 o'clock, nauna siyang nagsalita. Matapos na magsalita po, lumipad papuntang Davao para sa anti-PI na naging anti-Marcos. Rally, mga kababayan. Ituloy natin. Yung balita ko, yan ba? si Tomas Elisa, hindi ko ito kilala. Hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong, lumapit sa akin, Bongo, galing request daw
nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin ko na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya noon, nung tumakbo ng presidente, nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita mo naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusuporta. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag. Inulit niya, mga kababayan. Sesyon sa Agriculture Secretary, pati yung... Gusto daw mag-apply. Di secretary sa kanya si BBM noon. Si Lisa daw yung kinausap ni Bongo. Kinausap si Bongo. Ng anak ko, running mate niya. Kaya hindi daw siya nangampanya. Salita paski dito sa Davao na suportahan natin. Yun ang mga corrections na dapat kasi pag hindi, baka maging totoo. You know, a lie repeated 1,000 times, baka maging totoo. Dito pa lang supalpalin ko na kayo. So, alayan niya, repeated 1,000 times, it becomes true. Yun ang ginagawa niya. Paulit-ulit po. At pumunta daw na Germany, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos noon, before ng kampanya, para magpa-rehab. At yung PDEA, pinagmumura niya mga kababayan kasi sinabi ng PDEA, wala niya kaming records na ganon. Wala sa WhatsApp list. Kahit na noon pa niya, hanggang ngayon, walang Bongbong Marcos. Galit na galit po si Digong sa PDEA. May records sa niyan. Parinig ko po sa inyo yung sabi niya tungkol sa PDEA. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Buwang na PDEA. Buwang na PDEA. Galit siya kasi kinontra yung sinabi niya. Ngayon, sabi ng isang reporter doon, ano niya yung prueba mo? Sabi ni Digong, it is not me niya to prove. Abogado siya. Sabi sa turo po sa sa law school, the burden of proof niya is on the accuser. Siya nag-akusa, di siya mag-prove. Ang gusto niya na mangyari po, ang mag-prove na hindi siya adik, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, siya yung nag-akusa. Di ba? At ginawa na yun ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi di ba may challenge sa mga candidates noong before election, during the campaign. So nag-submit mga kababayan sa drug test yung ating Pangulong Bongbong Marcos, negative. You see? Sabi ni dito. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It From is the for public him daw. Siya man lang ang to sit nag-akusa. in the Luneta Park. Pagkuha siya ng dugo doon. Magpa-drug test daw. Independent entity o doktor. Magpakuha rin ako. O sige, pati ako. Pati daw siya. Blood test. Yan, that is how the way it is disproved. Hindi marunong ang...
Ano, oto-oto? O, di ba? Si Pulong nga, mga kababayan, di ba noon, naalala ninyo? Yung tato, ayaw ipa-examine yung tato. Si Pulong, nang imbestigahan sa Congress po, yung sa droga din na ina-accuse na member ng sindikato niya. Kay Trillanes yata yon, kung hindi ako nagkakamali, yung mga akusasyon ni Trillanes noon, pina-examine po yung tato. Ang sabi nila, ano, oto-oto? O ngayon, di gamitin natin yung argumento nila, ano, oto-oto? Magpa-examine? Kayo ang magpa-examine. Ang advice ng ating Pangulong Bongbong Marcos as his concern sa mental health and sa overall health condition ng dating Pangulong Bongbong Marcos na tingnan ng doktor. Kasi baka ito yung matagal ng epekto po ng matagal niyang paggamit ng fentanyl. Di pa ba mga kababayan? Sa iyo. Ayan na. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Baliktad na po? Hindi na sa abogado? Hindi daw siya yung magpo-prove? Siya nag-accuse? Ano ka man? This is governance. Wala na sa hulog po? Yan sabi turo po sa law school. Lagi nating naririnig, the burden of proof. Doon sa nag-akusa. Kasi po, di ba may batas tayo against self-incrimination? The right against self-incrimination. Yung ilagay mo yung sarili or i-expose mo yung sarili mo, intentional or unintentional, to criminal prosecution. So, di ba? Ano, oto-oto? Tulad noong panahon mga kababayan, anong ginawa ng mga dilawan? Nagkaso na ng kaso. Laban sa mga Marcoses, napakaraming kaso po. Dito pa naman sa ating bansa, pag finailan ka ng kaso, hindi pa nga napapatunayan, guilty na. Di ba? Kaya yung mga mamamayang Filipino, dami ding na utunoon, naniwala na yung mga Marcoses magnanakaw. O ngayon, isa-isa yung mga kaso po na ibasura ng husgado. Kaya nga po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, landslide na nanalo. Huwag kami digong. Di niya, Mr. Maravillas, ang analysis mo. Bakit sunod-sunod yung panggugulo ni Digong? Malamang po, yung sinasabi ni Trillanes kasi, palagatong din ito si Trillanes, na nakakuha na ng mga ebidensya po, yung ICC na nagdidiin po kay Digong. Di ba niya Mr. Maravillas dahil sa kanyang pagpapreskon na validate lang ng mga tao sa buong mundo including ICC, baka nakamonitor yon, na talagang involved sa AGK si Digong. Siya yung nagsabi, sinabihan yung ating direct threat yun. Sinabi yan yung ating Pangulong Bongbong Marcos na kung akuan niya yung Pangulo pa ngayon, nakasama ka doon sa tukang. Ibig sabihin, nakasama doon sa numero. So, siya mismo yung nagbigay. Self-incrimination yun. Siya mismo yung nagbibigay ng ebidensya. Dinidiin niya yung kanyang sarili. Pagkatapos, itinuturo yung ating administrasyon. Sinabi na nga ating Pangulong Bongbong Marcos noong nangingidig na si Bato. O di ba inulit ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ito yung sinabi, inulit ng ating Pangulo. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. The Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Yan sinabi niya, January 24, 2023, 2024. Yan kasi, gumawa kayo ng sarili ninyong multo na kinakatakutan ninyo. Pagkatapos, ituturo ninyo, sisisihin ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nanggugulo kayo ngayon. Kayo yung nagsimula niyan, lahat. Pero anya Mr. Maravillas, gusto rin naming marinig yung sinabi ni Gringo, unasan. Di po.
yung video ni Gringo, biglang lumabas po. Kalyado ito ni Digong. So parang ang may sala pa sa kanyang payag, yung ating Pangulong Bongbong. Iparinig ko sa inyo po, mga kababayan, yung kanyang sinasabi. Yung audio lang po. I have stood at the gates of the presidential palace in full combat gear many times in my life, both as a defender and attacker, driven by my conscience rather than an invitation or adventurism. Pagmamahal sa bayan at mga mamamayan ang palaging nagtutulak sa akin bilang isang sundalo, bilang isang public servant, at bilang isang ordinaryong mamamayan. The effects of a divided society, people, and our armed forces are unacceptable to every Filipino, especially considering the current global situation that we must confront together, united as one people. I appeal to our leaders to show sobriety and the utmost level of patriotism and statesmanship for the sake of our children who always look up to us as examples of political unity. Buong pagpapakumbaba kong hinihimok sina Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng kahit sandaling panahon para sila'y magkasama at makapagsagawa ng isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga issue at alalahanin ng ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Naniniwala ako na lahat tayo'y may kakayahang iwasan ang mga panganib ng digmaan o hidwaan at ang mga pinsalang dulot ng pagkawatak-watak ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang mga Pilipino. At hindi ako natatakot na isakripisyo ang aking buhay gaya ng aking ginawa sa nakaraan. Titindigan ko ito kung ang nakararaming kababayan natin ang patuloy na magdurusa sa gitna ng tensyong politikal sa pagitan ng tinitingnan pa naman nating mga national leaders. Ako po si Gringo Nasan, Pilipino. Diyan niya, Mr. Maravillas. Ang masasabi mo, okay naman yung statement niya. Kailangan dapat niyang sawayin ang nanggugulo po yung kanyang yung kanyang amo. Si Digong po yung nanggugulo, yung tinatawag ng pagkakaisa, unity. Yun ang statement ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga po kahit minura-mura po siya ni Inday, ni Digong, pati ni Baste, ni Pulong, wala tayong marinig na masamang mga pananalita galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos. In fact, yung statement niya po, naniniwala pa rin siya sa pagkakaisa ng mga Duterte at kanyang administrasyon, yung unity po. Kaya nasabi ng ating Pangulo. Sabi dito sa balita, President Marcos insists that the unity team is still intact despite former President Rodrigo Duterte accusing him of illegal drug use in Davao City. In Davao City, Mayor Sebastian Duterte calling for his resignation. Kaya ba, sabi niya, if you remember, unity team is not just one party of two parties or three parties. It's the unification of all political, hopefully all political forces in the Philippines to come together for the good of our country. And that is still there. It is still vibrant. It is still working. And we will continue. Kaya nga po, hindi pa niya tinatanggal po si Inday as secretary ng Department of Education. Hindi siya nakikisali kahit alam niya na pamilya mismo ni Inday yung naninira sa kanya. At hindi simpleng paninira po, seryosong paninira. Nakita niyo? Pero Mr. Maravillas, nakita mo yung
departure ng ating Pangulo pa Vietnam. Inisnab ni Lisa Marcos si Inday. Nakita ko po yon. Dati, lagi silang magkatabi at saka nag-uusap, nagtatawanan. Ngayon nga po, kitang-kitang inisnab ni Mrs. Lisa Marcos, Atty. Lisa Marcos, si Inday po. Normal man yun po, mga kababayan. Kasi nasaktan din siyempre yung First Lady. Imagine yung mga binitawang pananalita ng tatay ni Inday sa kanyang asawa. Siyempre nasaktan yung tao. So hindi niya magawa na makipagplastikan. Iniwasan na lang po niya. Ito po siya, mga kababayan sa coverage ng RTBM. Ito si Inday. Ito si Executive Secretary Lucas Bersamin. Yung Pangulo, nandun, papunta rito. So, tingnan natin mga kababayan. Yan pa. Yan ang Pangulo. Biglang si Lisa. Ayan ba? Ayun. Diretso na po si... Kitang-kita niya si Inday. Dumistan siya. Dumaan si Mrs. Marcos si Lisa Marcos sa likod. Ayan si Inday, oh. Tumayo muna siya dito, mga kababayan, para umiwas na lumapit. Di ba dapat? Nandun siya sa mismong tabi ng ating Pangulo at magkasabay sila dapat na nakipagkamay kay Inday. Dumistan siya, nasa likod na siya. I-play ko ulit pa, mga kababayan. Tapos bumalik siya, papunta kay Lucas Bersamin. Tapos, ayan, mga kababayan. Diretso na. Linampasan. Pagkatapos, bumalik para makipagkamay kay Lucas Bersamin. Tapos, bumelta papunta sa likod ng ating Pangulo para diretso nang sumakay sa eroplano. Di ba, mga kababayan? So, naintindihan natin yung damdamin ni First Lady Lisa Marcos. Kahit man po kayo, yung asawa ninyo, itanong natin sa mga nanonood sa atin, yung asawa ninyo, tinawag na drug addict, bangag, at gusto pang kung presidente pa niya ako nung panahon niya, baka niya nakasama ka doon sa yung natukhang, yung yung AJK, direct threat yung ginawa, mga kababayan, ni Digong sa Pangulong Bongbong. Ganon katindi. Ngayon, ikaw yung asawa ng Pangulo, ikaw si Lisa Marcos. Nakita mo yung anak na di man lang sinawa yung kanyang tatay, wala man lang pong statement. Nitawagan siya siguro, Madam First Lady, pagpasensya na ninyo yung tatay ko, talagang ganyan yan. Matanda na kasi, tinawag na bangag yung ating Pangulo, yung inyong asawa. Masanay ka na kasi di ba yun ang ginawa niya noon. Pero ako nakipag-unity pa rin sa ating Pangulo kasi hindi ako naniniwala sa sinasabi ng aking tatay. Walang ganun po. So we could understand very well yung display ng reaction ng ating First Lady, Lisa Marcos, na inisnab si Inday kasi nasaktan. Di ba mga kababayan? Baka niya naman masamain ng iba. Si Inday nga po, inisnab si si Martin Romualdez. Kinakamayan pa. Kinakamayan, mga kababayan. Pero Mr. Maravillas, sa mga DDS, tama yon. Yon nga po. Double standard palagi po. Yung mga DDS, ganun sila. Yan man lang po, mga kababayan. Napahaba na yung ating talakayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry.
Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Kahit saang bansa po kayo mag-travel, pwede na kayo magpabook online dito sa aming office. Pati po sa mga hotels, nag-online booking po kami para makatipid po kayo. May Paymaya din po kami at Bayad Center. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jelon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi na po matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ayos pa? Ayos na ayos adya, Mr. Maravillas.